Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politica All the Way. Ako po si Jojo A, your host and your friend in the program. Speaking of friends, I'm very happy and honored na ang ating guest po is a very good friend of mine also. No? And he's been in public service for the longest time. Actually, I look up to him both literally and figuratively. No? Kasi medyo towering po siya eh. But he's not just towering in height, but towering and slam dunking pagdating sa public service and projects, especially for his constituency in San Juan. San Juan is a small city, but it is big in progress, and it's all because and kudos to our friend and guest today. Ang guest po natin ay no other than, yan tingin ko sa kanya, Clark Kent. The Superman of San Juan. Okay, Mayor Francis Zamora. Mayor. Idol, Clark Kent. Pakita mo natin mga muscle natin. Oo nga eh, di ba? Ganyan yung dating eh, di ba? Parang crypto tuloy yung dating ko, pare. Parang kayong gustong pero many thanks for making time. Alam ko how busy local officials are, eh, no? Na you're always, pero I'm sure, katulad ng sinabi mo sa akin, umikot-ikot ka muna sa San Juan bago ka dumaan pamunta dito sa studio. Pero how have you been? You are now running on your last term, di ba? Yes, actually, Jojo, nung huling halalan, nanalo tayo for our third and last term. So, nagsimula tayong konsyal 2007, nag-vice mayor tayo ng 2010 up to 2016, at naging mayor tayo ng 2019 hanggang ito ngayong term natin, up to 2028. So, ang bilis ng panahon. Nagulat nga ako. Sabi ko, wow, third term na pala ako, patapos na. Oo nga eh, di ba? Well, ako naman, we will get to future plans later, no? Pero alam mo, Mayor, the mayors now, no? Yung mga local officials, are in the news. Kasi nga, with what's happening, alam mo naman yung mga flood control projects, all in all, ang sinasabi nila, well, most of the mayors that I know, di ba, dapat daw ang projects na paglalo na sa mga ganyang flood control should be under the office of the mayor, under the local government offices. Anong hakbang na ginagawa niyo for that? Or you're all for this? Well, alam niyo, ganito yan, Jojo, no? Ang bulto kasi ng mga infrastructure projects talagang mula sa national government, specifically sa DPWH. Except siguro for other cities na talagang sobrang yaman. Yung halimbawa, yung mga 20 to 30 billion pesos ang kanilang budget, yun, kakayanin nilang magsagawa ng sarili nilang mga infrastructure projects. Ngunit, halimbawa, ang San Juan, lagpas 3 billion piso po ang budget natin. So that's not enough kung ito ang gagamitin natin for instance, pagpapatayo ng mga paaralan, pagpapatayo ng mga multipurpose buildings, o di kaya mga pumping stations. So talagang kukulangan yan. So malaking bagay talaga na meron tayong maayos na koordinasyon sa national government sapagkat ang pondo po na ginagamit para makapagtayo nga ng mga binanggit ko, ay mula po sa DPWH. So, yun naman po ang laman ng balita po ngayon sapagkat alam ko po personally dahil bilang Pangulo po ng League of Cities of the Philippines kung saan 149 city mayors po ang ating pinamumunuan ay mula po nung lumabas nga ang issue nito at naglabas ang ating mahal na Pangulong Marcos ng direktiba na dapat ay magkaroon muna ng approval ang mga LGUs bago magsagawa ng proyekto ang DPWH. Yan po ay nagmumula po sa mga saloobin ng mga mayor sapagkat nangyayari po talaga na bigla na lang nagtatayo ng mga projects na hindi po dinadaan sa mga mayors. Simply put, walang coordination. Walang coordination, walang approval. Bigla na lang daw pong naguhukay. Bigla na lang nagko-construct at nagkakagulatan. So, tama naman po talaga ang direktiba nating Pangulong Marcos sapagkat sino ho ba nakakaalam ng pangangailangan ng lungsod o ng bayan? Di ho ba ang mayor? Kami nagpapasalamat sa totoo lang sapagkat naglalaan po ang national government ng pondo sa atin. Ngunit ang tanong ko po, paano malalaman ng DPWH kung saan dapat, halimbawa, magtayo ng slope protection,
saan dapat mag-improve ng drainage system, saan dapat maglagay ng retaining wall upang maibsan ng pagbabaha. Ang mga mayors po, ang mga LGUs po nakakaalam yan. At kung hindi po sila makikipag-ugnayan sa amin at bigla na lang po magsisimula ng mga proyekto, ang tanong saan nyo lalagay yan? Saan nyo tatayo yan? Mas alam ng mga mayors yan. Next, ano ang scope of work na gagawin nyo? Magkanong pondo ba ang inilaan nyo dyan? Paano namin ngayon malalaman kung yung tinatayo nyo ay talagang tugma dun sa halaga na dapat pong ilaan dyan? Nasunod ba talaga yung programa na ito dapat ang itatayo ninyo? Kung hindi po sila makikipag-ugnayan sa mga mayors. Don't get me wrong, Jojo, hindi ko po sinasabing lahat. Ang sinasabi ko lang po, may mga kapwa mayors po tayo na miyembro ng League of Cities of the Philippines na pinabot po sa akin ng kanilang mga hinaing. Kami po sa San Juan, meron tayong maayos sa koordinasyon with the DPWH. Ever since I became mayor in 2019, hindi po kami nagkaroon ng ganyang problema. Ngunit, batid ko po na totoong nangyayari po yan sa ibang mga lungsod at bayan natin. At mismo si Pangulong Marcos nga po nagsabi. Kaya nga siya naglabas ng direktibang ganyan sapagkat yung mga in-inspection niya recently, siya po yung umiikot sa ating bansa at in-inspection yung mga flood control projects, ang lumalabas po na isa sa mga issues ay wala nga hong nagiging koordinasyon ang DPWH sa ating mga LGUs. Parang ngayon, di ba? Parang you're like shooting in the dark. No? May balak nga, hindi mo naman alam kung tama yung tinatamaan mo, di ba? So dapat talaga, you have to have at least yung knowledge and information should come from the local government kasi more than anything else, let me just uulitin ko lang yung sinabi mo. Talagang kayo nakakaalam kung anong priority. Actually, more than anything else, ito priority areas. Correct. Di ba? Yun ang importante sa inyo. Pero, Mayor, di ba meron diyang mga projects that kayo mismo, the local government, is the one that requests, send the requisition to the national government through either the senators or the congressman. Does that happen? Di ba? It happens, di ba? Jojo, kaya lang nga, ang tamang proseso kasi, halimbawa, sa San Juan, kami po, nakikipag-ugnayan kami sa DPWH. Sinasabi namin sa kanila, ito yung aming mga pangangailangan. Halimbawa, let's talk about flood control kasi yun ang mainit na balita ngayon, di ba? Mas alam po ng LGU, mas alam po ng ating mga mayors, alin mga barangay ang binabaha, alin ang lowest part ng aming mga areas, ng aming mga streets. At kami nagre-recommend na ito, dapat magtayo tayo ng pumping station dito. Ito kasi, ito 30 minutes pa lang ulan, nagbabaha na dito. Kami po nakakaalam yan. Yes. So, kung hindi po kami kukonsultahin, kahit sabihin nyo, naglalaan nga sila ng pondo para sa flood control, ang tanong doon, magiging tama bang implementation nila? Mas kami po nakakaalam sa aming mga pangangailangan at hinaing ng aming mga mamamayan. So, ideally po, dapat talaga nag-uusap ang local government units at ang DPWH or any other national government agency for that matter. Pero, ang reality, hindi nga ho yan nangyayari parate. So, it should be a standard. At yan nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos, dapat talaga merong approval ng LGU. At malaking bagay din yan in terms of accountability because once the LGU is involved in terms of implementing the projects, hindi ngayon pwedeng sabihin ni Mayor, hindi ko alam yan, wala akong kinalaman dyan. That's correct. Kasi tandaan po, nagkaroon ng pagpupulong at koordinasyon yan. So ngayon, pwede naming ma-monitor, ang sabi ng DPWH, magtatayo sila ng pumping station. Alam namin ngayon kung saan ito kakabit, magkano ang halaga nito, at mababantayan namin yung actual implementation. I guess, San Juan is small, so mas namamonitor natin. Maaring sa ibang mga lungsod o bayan, yung mga mas malalaki at maaring mas malalayong lugar, baka hindi ganong kadali ang nagiging koordinasyon. No? Maaring iba kasi ang sitwasyon ng Metro Manila versus other areas in our country. But then again, hindi ko nakikita, Jojo, na mahirap na magkaroon ng pagpupulong. Di ba? Kumbaga, isi-schedule lang naman yan. That's right. Di ba? Pupunta lang naman halimbawa ang DPWH sa ating mga mayors or vice versa. Kaming mayors, pwede po kami pumunta sa kanila. Sasabihin ho namin ang aming mga pangangailangan. At sila naman po ang magpropose o maglalaan ng pondo para dyan kapag panahon na po ng budget pagdating sa Kongreso. Yan naman po ang kanilang ipapresenta, yung mga proyektong
amin rin pong inilapit sa kanila. Ideally, yan po talaga ang dapat na proseso. Ngunit ang nangyayari, minsan nga po, yung mga proyektong pinapropose nila, sinasagawa nila, hindi naman po dinaan sa consultation with the local government units. Kaya nga so talagang dapat the local government officials should also have the initiative to coordinate with them. Correct. Di ba? Vice versa naman And yan. vice versa. Vice versa Dapat naman ganun din naman from the of the local government. Yun din naman na nakikita ko. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Si Mayor Magalong is under the LCP, no? Yes. Have you had a chance to talk to him Si about Mayor this? Magalong po ay kakatapos lang natin bilang Secretary General po ng LCP. He is now our national advisor. And of course, member siya ng LCP. So, ang LCP po ay binubuo ng 149 city mayors ng ating bansa. Which you are the headship right now, no? Buong Pilipinas yan, of course, no? Opo, nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging presidente ng League of Cities of the Philippines. Like what I said, composed of 149 city mayors, and concurrent to that, tayo rin po ang Metro Manila Council President, kung saan yung 17 Metro Manila mayors naman po ang pinamumunuan natin. So, dalawang mabigat na tungkulin po ang nasa mga balikat po natin. Hindi, I'm sure you can handle it, no? Kaya ikaw na ang bandang huli niyan, ikaw na ang nilalapitan ng buong tawag dito, lahat ng mga mayor, ba? Pagka ganun ang lapit sa'yo, lahat sila naglalapitan na sa'yo, national level na yan. Last term mo na, Mayor, baka siguro gusto mo, ako na mag-announce dito. Ine-endorso na kita agad. Saan? Mamaya, towards the end, pag-usapan natin yung national level na. But before that, the reason why I asked also about, Mayor, about Mayor Magalong is because ang kanyang sinabi or dinivulge, no? Meron daw there are certain anomalies or corruption, involved that should be addressed immediately. Now, I do not know what your thoughts are on this, pero nagkakaroon tuloy ngayon ng parang rift or word war, if you want to call that, between Congress and the local governments. What do you say about this? Well, nasusundan po natin yan sa balita. No? In fact, the past few days talaga ang hot topic naman po ay ang flood control. Yes, Basically, ang proper utilization ng government funds. No? So, ako po, hindi po ako para humusga ng sino man. No? Magandang idaan po yan sa tamang proseso ng investigasyon at dapat talaga malaman ng taong bayan sino ba ang mga gumagawa ng kalokohan. Because we all deserve to know. Ako po, bilang isang mayor, ano bang pangarap ko sa aking lungsod? Pangarap ko na dumating yung panahon, maging flood-free po kami. Di ba? I'm sure any mayor would want to have a flood-free city. Kasi tuwing umuulan, problema po namin. Oh, yan. that's right. Binabaha, kailangan mag-cancel ng pasok. Di ba? So, kahit sinong mayor naman po, gusto talaga maging flood-free po ang kanyang lungsod. So, hindi ho natin makakamit yan kung unang multo yung mga proyekto. Kung substandard yung mga proyekto. Babalik po ang problema sa amin kasi kung binaba pa rin, kami rin naman pong sisingilan ng ating mga mamamayan. So, yung proper implementation talaga ng ating mga projects po, yan po ang talagang dapat tutukan. No? Again, I would like to reiterate, wala po tayong hinusgan sino man. No? Hayaan natin yung tamang proseso ng hustisya umandar, imbestigahan sa tamang forum, di ba? At let us be very transparent about all of these investigations. And someone has to be accountable, definitely. Yes. Hindi pwedeng pagkatapos itong lahat, walang magiging accountable, di ba? Kaya nga. Ito, the current congressman there, or the congresswoman, your representative, is your sister. Yes po. And siyempre, alam mo naman, there is what you call a loyalty of fronts, di ba? So she belongs to the House of Representatives. You, of course, you're the headship for the LCP. Short of saying, medyo nagbabanggaan sila, nagkapaanuhan ganyan. Where is your sister and you in all this? Well, unang-una, maganda po sa amin magkapatid.
ay maayos pong aming relasyon, hindi lamang bilang magkapatid, ngunit professionally also as mayor and congresswoman. I always say na malaking bagay talaga kapag ang mayor, ang congresswoman, ang vice mayor, mga konsyal ay nagtutulungan sapagkat naranasan ko na rin po minsan nung ako po ay hindi pa ho mayor, na pinagdaanan ko rin ng napaka-masalimuot na karanasan no, na siyempre napapag-initan ng mga kumbaga, nakaupo noon, no? Naranasan ko na po yan for many, many years. No? At napakahirap talaga. But we've gone beyond that. Tayo po yung nabigyan ng pagkakataon maging mayor ng San Juan. At ako po, mula nung tayo naging mayor ng 2019, swerte sapagkat ang congressman nung first term ko po ay ang aming ama, si Congressman Noni Zamora. At itong second and third term ko, ang aking kapatid, na si Congresswoman Bel Zamora. So, malaking bagay po talaga pag nagtutulungan. Dahil nakikita natin sa ibang lungsod, no, sa ibang lalawigan, na kapag hindi nga sila nagtutulungan, ay nagkakaharangan ng mga proyekto, nagkakaipitan, no, hindi na-implement yung mga proyektong makikinabang sa ating mga mamamayan. No. So, yan po ay nakakalungkot. At minsan na ho naming naranasan sa San Juan yan. Many years ago, nung hindi po ako mayor, ilang beses po na nakapaglaan po ang aking ama noon, si Congressman Noni Zamora, ng pondo for San Juan. Unfortunately, hindi na-implement. But that was way back. That is because of personal, Well, kumbaga naipit sa politika. politics, no? Again, at least mula nung ako po yung naging mayor hanggang ngayon, hindi na po nangyari yan. Kaya nga po ito ng itsura ng San Juan ngayon. Kasi po, ang pondo ng local government at ang pondo ng national government ay sanib puwersa. So nagtutulungan po kami. In other areas po kasi nagkukompetensya, nag-aaway, naghaharangan, nagbabangayan. Ito po, San Juan is a classic example na basta ang local government funds at national government funds ay kino-combine mo, napakarami mong magagawa talaga. At sino ang makikinabang? Ang iyong mga mamamayan. That is why ever since I became mayor, no, napakalakas ang mandato natin, Jojo. Ibig sabihin, nagtitiwala ang ating mga mamamayan sa atin in all our elections, no, especially yung second and third time na nahalal po tayo. Yung first time po kasi, yun yung transition from the previous administration. Yes, yeah, correct. So, kumbaga, nagtiwala po ang San Juan sa akin, pero hindi pa nila ako nasubukan nun bilang mayor kasi first term ko pa lang eh. Pero yung second and third term ko, ibig sabihin nasubukan na nila ako nun. At Itong kailangan natin, itong gusto namin. at base naman po sa naging resulta ng mga nakarang halalan, nandun po ang tiwala nila sa akin. Kaya naman po ako kumpiyansa na yung mga ginagawa ko po, mga desisyon para sa ating lungsod, minsan very tough decisions for our city, sometimes may be unpopular, pero it's good for our people. Tiwala akong panindigan yung mga decision ko sapagkat nagtitiwala naman po sa atin. At ang nagiging resulta naman po ay mas maganda po para sa ating lungsod. Of course, you can never please everyone. Meron at meron namang magdi-disagree sa'yo. But always, you have to decide in favor of the majority. Actually, maganda nga yung there was one instance na I admired you even more, Mayor, no, na I do not know kung ito ay first term mo as mayor or basta in-interview ka, it was about a controversial something na sa opponent mo na nagsalita. And then sinabi mo, puro tayo ganyan, nandito lang naman ako, lahat tayo nasa San Juan, alam niyo naman kung saan ako pupuntahan. Ba't di niyo, alam mo yon, it shows great di ba? And To be specific, no? May mga bagay na binibintang sa akin. So sabi ko, kung matapang kayo, di ba? Kung talagang matapang kayo, di imbitahin niyo ako sa Senado. At doon ko sasagutin yung mga paratang niyo sa akin. Kasi ako naman, in any forum, asan man tayo magharap, no, kaya kong panindigan ang ating mga nagiging desisyon. Sapagkat tiwala po ako na sa loob ng mahabang panahon na tayo naging mayor, lahat naman po ng ginagawa natin ay para sa kabubuti ng San Juan. So, kahit saan kami mag-abot yan, ay alam ko na tama po ang nagiging decision po natin for the city of San Juan. And you're correct there. I agree with you. If the funds are used properly and efficiently, gaganda yung inyong lugar. Katulad ng
ng San Juan ngayon. I've seen it, yung progress, yung ang ganda ng what you've done to the city. It's actually your showroom, ha? Jojo, kukwentuhan kita, if you don't mind. Go. Dalawin ninyo ang aming makabagong San Juan National Government Center. Napakaganda, napakamoderno. Diyan niyo po makikita ang bagong Pilipinas eGov Servicio Hub. It is the first one-stop shop for national government services in the country. One and only yan sa buong Pilipinas. At tunay na may pagmamalaki natin. Napakagandang gusali. Pag pumasok ka dyan, hindi mo isiping gobyerno. Kasi kadalasan, pag sabing gobyerno, meron ka ng stereotype sa typical na itsura ng isang government building. Ito, pag pumasok ka rito, talagang parang kang nasa isang... parang nasa hotel, parang kang nasa business district. So, napakaganda po ng gusaling yan. In fact, diyan po ginawa ang post-SONA meetings ng lahat ng cabinet secretaries after the State of the Nation address of President Ferdinand R. Marcos Jr. Diyan din matatagpuan ang makabagong San Juan Theater. It is an 800-seater theater. Wow. Ang aming pong mga barangay basketball courts, Maplewood po ang kahoy. Maplewood. Talagang barangay basketball court yan. Kahoy ang aming mga sahig ng aming mga basketball courts. Parang NBA. Ganon din ang aming mga public schools. Both our public schools and our barangay courts, Maplewood po ang sahig. Ang aming mga public school students, 1:1 kada tablet. Meron silang fiber optic internet connection sa classroom. Meron silang fiber optic internet connection sa bahay. Libre po yan. Meron silang smart TV sa classroom. Meron silang customized rubber shoes. Meron silang libreng uniforme. Meron silang emergency go bags. So, I can talk all day and share about how San Juan is now. At again, all of these are validated by the fact that the people of San Juan continue to trust the makabagong San Juan administration. Ito po yung tawag namin sa aming pamumuno, ang makabagong San Juan. Kung ako'y tumakbo at nanalo, yan po ang pinaglalaban namin, makabagong San Juan. Naniwala po ang ating mga mamamayan and more importantly, nakapag-deliver po tayo. Kasi iba yung nangako at nanalo, iba yung nagawa mo nga yung mga sinabi mong gagawin. So, ako naniniwala that the people of San Juan have seen the difference. Kasi coming from 50 years of the previous administration, Jojo, 50 taon. Ako nga, 47 pa lang ako eh. Buong buhay ko, di pa ako umabot ng 50 years, di ba? 50 years yung previous administration. Tayo po, 6 years pa lamang. Yun na. Pero nakikita ng tao yung kaibahan. At patuloy sila nagtitiwala pa rin sa atin. So, the difference really is, nakikita ng tao, pwede naman pala eh. Bakit sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Francis Zamora, pwede naman pala. Diba? So, yan ang advantage po natin ngayon. We are showing people that we can really elevate the bar of public service. Nung COVID-19, number 1 tayo sa vaccination sa buong Pilipinas. So, all of this in just 6 years. Umarap pa ako sa isang hostage-taking crisis kung saan tayo po'y nakapagsalba ng 55 buhay. Walang namatay. Saan to? I'm sorry. Sa Greenhills yan. Refresh Greenhills hostage-taking crisis. March 2, 2020. Meron pong isang hostage-taker na pinasok yung admin office ng Greenhills Shopping Center. I remember that. Yan. So, we became the third negotiator. Wala po akong experience anuman sa hostage negotiations. Pero, base po sa aking gut feel, I knew what I had to do, which was to earn the trust of the hostage taker. Alam mo paano ko nagawa yun, Jojo? Paano? Pinaniwala ko siya, which totoo namang ginawa ko. Pinaniwala ko siya at pinintindi ko sa kanya na basta magtiwala siya sa akin, hindi siya mamamatay. Alam niyang mayroon na siyang kasalanan. Alam niyang nag-hostage siya ng napakaraming tao. In fact, may binaril nga siya nung simula pa lamang na. Buti na lang, nabuhay. So, akala niya noon, dead end ang buhay niya. In fact, nung kausap ko siya sa phone, he was threatening to detonate his grenades and kill everyone there. Pero ang naging susi doon, yung nagtiwala siya sa akin, na may lalabas ko siya doon ng buhay. Kasi feeling niya, papatay na siya. Kasi nga, sabi niya, wala na, I crossed the line. In Tagalog, of course. No? So, akala niya, wala nang turning back, no? Point of no return. So yan yung mga pinagdaanan ko sa ating unang 6
na taon at Time, life, and limb, ha? Oh. ano yan, talagang I knew at that point, no? Kung ano man mangyari doon, good or bad, nasa balikat ko na yan, responsibilidad ko na yan. No? So talaga ako, I took it head on. Sabi ko, let me talk to him. I told General Sinas, who was then NCRPO chief, naging chief PNP natin. Sabi ko, General Sinas, kakausapin ko yan. Alam kong kaya kong makuha ang loob niya. Alam kong kaya nating maresolba tong hostage-taking crisis na ito. And you did. And we did. Right. And 4 days after, COVID naman, Green Hills na naman, San Juan na naman. Oo nga. Crisis na naman. Crisis na naman. Pero marami na tayong nalagpasan na pagsubok, Jojo. Kaya nga, siguro ganito yung aking pagkatao because tayo, battle-tested na tayo. Battle-tested At saka ka na. ako, wala akong inaatras ang kahit sinong laban. Alam ng mga kalabang ko yan. Oo nga. Nakita ko naman yan. Nakita ko naman yan. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. What is the thing that San Juan is really big at now that it's progressing like, ang bilis, Well, siguro, maraming factors yan, Jojo. No? One factor really is, ako po kasi, and ito, I'm not ashamed to say this, no? I am obsessive-compulsive. Talagang OC ako. So, micromanager ako. So, talagang napaka-madetalya akong You're tao. into details, ha? Pero if used positively yung pagiging micromanager mo, no? If used positively yung pagiging OC mo when it comes to details, matututukan mo talaga lahat ng pangangailangan ng city mo, which should be the case. That's right. Kasi mayor ka eh. Oo. Ikaw ang pinuno eh. Ikaw ang leader. So, bawat aspeto ng lungsod mo, dapat matutukan mo. Everything from peace and order, anti-drugs, environmental protection, infrastructure, healthcare, education, investments, business and development. No? So, iba't ibang aspeto yan, Jojo. At kung micromanager ka, gaya ko, talagang everyday iisipin mo ano bang kailangan natin. I have a Viber group for all For all of sectors. these sectors and departments. May Viber of group ako para sa elected city officials. May Viber group ako para sa barangay officials. May Viber group ako para sa SK officials. May Viber group ako para sa department head, sa police. So, sa DepEd. Very sa hands-on mga ka pala, principals. Mayor, ano? Yes, very hands-on ako. Kaya nga nung una, nung tinanong ko sila kanina, saan upo si Jojo? Diyan daw. Sabi ko, sige, kasi angulo ko sana yan eh. Pero okay lang. Ganun ba? Naupo ka na dyan eh. Hindi, pero tama naman ang... Alam ni producer ka na. Hindi, kasi nakikita ko ang angle Pero mo rito. Okay hindi ko naman. na ginulo kasi syempre, ikaw ang host. Ganun di ba? ba? Hindi, okay lang naman. You want to exchange? Wala No, naman. Hindi, okay Gusto lang, ko, okay alam mo, lang. ay, please, dito ka. Alam mo, dito sa show natin, anything goes eh, di ba? Okay, mabalik tayo. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Kasama ko po ang future senator. You know, what's nice is because when you think about it, the mayors now, the local government officials, specifically the mayors, they're at the forefront of the news kasi sila yung ngayon yung na-highlight na dapat sila na yung, well, from the ranks of the mayors, we had former President Digong, who's a mayor, di ba? Yan ang nagiging ano eh. Kasi foremost, it's an executive position. The presidency is an executive position. And so you're like the little president in your area. Di ba? Tama yan, Jojo. So hindi malayong mangyari yun for you to go into the national level. Di ba? Well, alam nyo yun, ang city at ang bansa ay may parallelism yan eh. So, for instance, kami, I have my city council, sila yung legislature, no? Meron tayong department head, sila yung cabinet natin. Right. Meron din tayong local police, meron tayong local BFP, no? So, you are running basically a local government which is a smaller version of a national government. Yes, correct. So, iba talaga yung pag meron kang executive skills, no? Kasi iba yung nagpapatakbo ka ng isang pamahalang lungsod o halimbawa pamahalang panlalawigan in the case of governors, and of course pamahalang nasyonal in the case of the president. There's some groups who's parang
who wants to have a lifestyle check on ano. Are you for that also? Yes, Are you of going to course, push yes. for that? Yes, of course. At alam nyo, kaming mga nasa gobyerno, open book naman pong buhay namin, di ba? Kumaga, part of being in government, part of being in public service is for people to know yung mga buhay namin. At kumaga, kung magkakaroon ng lifestyle check, of course, welcome po yan. And dapat yan sa lahat ng nasa gobyerno, no? Para ho magkaalaman kung tugma ba yung uri ng buhay mo dun sa paraan kung paano ka namumuhay. Oo, Di that's ba? correct. Oo. Public trust yan, kailangan yun eh. Yes, and alam ko po na ito ay pinag-usapan na nga the past few days, no? And part of this really is being able to show people na transparent tayo at accountable bilang mga miyembro po ng gobyerno, bilang mga halal opisyal. Yung San Juan Mayor, you have a grand plan for it, no? How do you see San Juan yan in the future? Kasi next election, hindi pa natin alam, no? But I'm sure with the type of leadership that you're a man of foresight, no? So what happens now? Paano mo itutuloy yung nasimulan mo sa San Juan if you're graduating already? Alam niyo, Jojo, no? Ako, sa totoo lang, it's more of establishing a brand of governance. Yung nice. brand ng governance na may establish mo, pag naniniwala ang iyong mga mamamayan sa pamamaraan ng inyong pamamalakad, yung papalit sa akin, basta susundin niya yung kasalukuyang pamamaraan ng ating pamamalakad na nakikita ko ay pinagkakatiwalaan po ng aming mga mamamayan sa lungsod ng San Juan. As long as they will follow the same governance framework, as long as they will follow the same style in terms of managing the city, magiging parehas din ang resulta. Kasi ang binago natin dito, hindi lang yung tao o yung pinuno. Ang binago natin yung overall governance framework. Kung paano mag-isip ang mga nasa City Hall. Mas nakangiti sila ngayon kaysa dati. Mas warm sila. Mas accommodating sila. Yan ay hindi dahil sa isang tao lamang. Yan ay ang tinatawag nating makabagong San Juan framework of governance. So, it's not just for City Hall, it's also for elected city officials, it's also for our barangay officials. Kaya ako, sinasabi ko sa kanila parati, every time you wear our San Juan shirt and you carry your seal in our bodies, pagsuot natin to, tandaan natin, whatever we say or do will reflect on our city. Diba? So, kailangan, kung ano man ang gagawin natin sa loob o sa labas ng ating lungsod, diba? We carry the name and reputation of our city. So you're involving the youth as early as now. We involve the yung whole mga kabataan community. natin, no? Yung Also. kabataan natin. Ano nyo, I put a lot of premium sa ating kabataan. Yung mga binanggit ko kanina, mga nararanasan ng kabataan ngayon, naku, tanungin niyo sila. Tanungin niyo yung mga taga San Juan. Tanungin niyo yung mga magulang nila. Naranasan ba nila dati yan? Right. They never experience this kind of support in terms of public education for our public school students. So we are investing in the youth. At kung ang ating kabataan ay may indoctrinate mo ng tama, di ba? Kung magay yung pagpapalaki mo sa kanila ay tama, no? They will grow up to be responsible citizens of our country. And we have to invest in good education for them. That's what we're doing here in San Juan. Gusto natin, hindi na nila isipin, ako, may uniforme ba ako para pumasok? Naku, wala akong sapatos, nakakaya naman, ayoko pumasok. Ay, wala akong tablet, ay, wala akong internet. Ito, wala na silang iniisip, Jojo. Iniisip nila, pumasok na lang sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Pag-uwi nila, may internet pa rin. Diba? So, wala kang... Libre pa. Libre pa. Oo, di ba? Wala kang dahilan na sabihin, ay, hindi ko magawa yung homework ko. Actually, yun nga yung sinasabi ko, Mayor, meron tayong kasabihan nung araw, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Tama. Di ba? At mahirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Mahirap usapin na nagbibingi-bingihan. Parang, may dadagdag pa sana ako dyan, pero pag off-cam na lang.
Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Mayor, meron tayong IQ, internet questions. No? Okay. And queries or ano, tayo na ang bumasa. Or ikaw na, tayong bumasa ng dalawa. Ayan. Sige. Una, from Rafael Lim. Ayan. Oh. Rafael Lim, nakakatawa to si Mayor. Mayor, tama na po, aksyon kailangan. Di magre-reklamo netizens kung nakita yung result. Ha? Ano to? Okay, kung Gabriel Heres, hindi ako butante ng San Juan pero naniniwala ako sa kakayahan at katapatan ni Mayor Zamora. Okay, so from Marvin John Banyas. Yan. Sige, ikaw Mayor. Ayan, nice. Gusto ko sa San Juan dahil madaming checkpoint. Safe mag-jog kahit gabi. Congrats, Mayor. Ayan, and from Eric Uy. Ayan, from Eric Uy. I-dunk mo sa kulungan mga corrupt na officials, sampulan mo sila. Di ba? Yan ang alam mo ang dami pa dito pero kasi I want to ask Mayor, I think because we're down to our last minutes. Lagi tayong kulang sa oras Hindi dito. pa pwede i-extend? Pwede natin extend actually. Pero again, with all these things, I mean, I've known you for quite a time already, no? Pero ngayon lang talaga tayo nagkakwentuhan ng ganito medyo mas malalim. Even with the long list and the litany of achievements that I'm privy to with you, meron pang mas malalim. Nakita ko na on a personal note what has been ongoing and happening in Green Hills, especially San Juan, kahit saan ka magpunta, maganda yung development. As you said, I have yet to see yung bago mong mga ginawa doon. If it can be done in in your city, no, locally, maybe, just maybe, it should be done or it must be done in a national level. No? Marami kasi nanonood sa atin dito. So, what are your thoughts on 2028? Are we good for the Senate at least? What do you think? Di ba? Comment na kayo. Pero ikaw, personally, Mayor, do you see anything beyond muna 2028 or are you still here lang muna at the moment? Ako, Jojo, no, ayoko naman maging trapo sa maging sagot natin. Pero sa totoo lang, I'm focused on finishing strong in San Juan. No? Ang dami ko pang dapat tapusin. Ating pambansang pabahay para sa Pilipino program ay pasimula na. So, I want to be able to finish a few thousand units bago ako matapos sa aking termino. Kasalukuyan ding tinatayo ang ating makabagong San Juan Sports Center which will have a 25-meter 5-lane swimming pool. Wow! Magkakaroon yan ng iba't ibang facilities for sports, boxing, mixed martial arts, pickleball, badminton. Magkakaroon yan ng table tennis center, chess center, billiard center, of course, a basketball and volleyball stadium, indoor jogging track, physical fitness gym. No? So, kompleto yan. Magkakaroon tayo ng isang local government center. It will be basically a City Hall annex dahil masikip na po kami ngayon, hindi na magkasya lahat ng departamento sa City Hall. At tinatapos po natin ang ating Eastern Police District Building na papaglipatan po ng EPD na kasalukuyang nasa Pasig City. At dito rin natin lalagay ang ating bagong San Juan Police Station at San Juan Bureau of Fire Protection headquarters. Tayo po ay magtatayo ng ating makabagong San Juan Crematorium and Columbarium para magkaroon tayo ng sarili nating pasilidad para dito. All of these I have to finish in the next 2 years and 9 months. So, dito po ako nakafocus. At the same time, again, may responsibilities tayo as Metro Manila Council President, as League of Cities of the Philippines National President. So, lahat po ito pinapagsabay-sabay natin. Of course, I have my family. I'm happily married to my wife. We have 4 children. So, Wow, good. whereas pagiging ama ko sa aking 4 na anak, ama ako ng bawat pamilyang San Juanenyo. So lahat po ito ay pinapagsabay-sabay natin. No? So right now, I'm focusing on finishing strong sa San Juan. Kasi for me, Jojo, bihira lang mabigyan ng pagkakataon ng sino man na maging mayor. At gusto ko pagkatapos sa aking pagiging mayor, wala akong regrets. Gusto ko matapos ko lahat. Hindi yung sasabihin, nako, sana ginawa ko to, sana ginawa ko yan. Nako, hindi ko ito natapos. Nako, nakalimutan kong gawin to. Gusto ko talagang pag matapos ako, masasabi kong ito ang San Juan ngayon. That's why ang platform namin ng huling takbo ko, na makabagong San Juan Legacy. Legacy na. Ito yung iwan ko sa bawat pamilyang San Juanenyo upang pakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Now, again, you asked me earlier what happens to San Juan after me.
as long as the next mayor will follow our makabagong San Juan template, I'm confident na ito pa rin ang magiging resulta. Ito pa rin ang mararanasan ng San Juan. Basta sundan lang itong nasimula na natin. Kasi kung babalik tayo sa dati, Oh, well, I know, right? Diba? Wala na naman. Mabagal at hindi mabibigay yung tamang serbisyo. and that's di ba? exactly Mawala na yung ano. that's exactly what the people are seeing now, no? Na ibang-iba ng San Juan ngayon. Kahit magtanong po kayo sa iba, no? Compare San Juan now from before. No? Kayo nang sumagot niyan, no? Ayoko naman sagutin yan. Kayo po ang sumagot yan. Ipaghambing nyo ang San Juan ngayon kumpara sa dati. Ang aming lungsod ngayon, pag pumunta kayo, makikita nyo, look at Green Hills Mall. No? Napaka-unlad na po ng ating ekonomiya. Bakit? Kasi safe tayo bilang isang lungsod. Right. First drug-clear city sa Metro Manila. Lowest crime volume sa Metro Manila. Natural, ang mga namumuhunan pupunta sa San Juan. Napakataas ang property values natin. That's correct. That's correct. Dahil nga, it's a safe city to be in, to invest in. So, all of these are factors. You know, you have a lot of energy, and what's nice is it is a combo of energy and sincerity at the same time, no? Napakaganda niyan, Mayor. So, let's go now, focus lang very quickly on your energy. You look okay, kaya nga Clark Kent on the take on. What do you do to keep fit? Para naman ano, ha? Do you gym ba yan o meron bang mga tawag dito yung mga supplements or ano? Now is the time for physical and beauty tips. Sa totoo lang, George, I'm 47 years old. Turning 48 on December 5. Oh, So, okay. halos buong buhay ko, bago ko talaga nag-focus sa paglilingkod sa ating Athlete, no? lungsod. Sportsman ka talaga. Tayo isang atleta, mula nung ako'y bata hanggang sa, from grade school, high school, college, even after college, tayo naglalaro ng basketball. So, kahit tumigil na tayo maglaro, yung ating lifestyle ay nandun pa rin. No? So, talagang inaalagaan natin ang ating pangangatawan. I make time to exercise, although not much time because napakaraming ginagawa. Pero gym siguro 4 times a month. 4 times a month. Well, at least, you know, okay na rin yun. Pasingit-singit hanggat kaya. At ingat sa pagkain. No? Medyo malaki ang pinayat ko in the last 1 year, and it's really because of controlling your food intake. Yeah, So, base sa aking karanasan, kahit anong exercise mo, kahit mag-basketball ka ng 5 oras kada araw, kung kakain ka rin naman ng napakarami, ganun din. pagkatapos, Oh, that's correct. wala rin mangyayari. So, it's a combination of exercise and controlling your diet. And controlling your diet is not just about losing weight. It's also about staying healthy kasi bababa cholesterol mo, bababa That's right. sugar mo. Bababa sugar mo. Gaganda ang blood works mo. So, you stay healthy. Yeah, but gone are the days ang pinag-uusapan natin dati. Puro basketball lang ngayon. Pinag-uusapan na natin, baba ang sugar. and your kids are all, they're all 100% with you. Hindi ba sila dad? Wala ba tayong, how do you balance? Are you good with the wife and the kids? You're Yes, good all also, good tayo. Actually, yun naman ang talaga napapagmalaki ko. At alam to ng lungsod ng San Juan, no? Na nababalanse ko ang aking responsibilidad bilang mayor ng San Juan at bilang ama ng aking pamilya. No? So, it's basically about time management and prioritization. Yung aking mga anak, sabi mo, mga basketball game nila, napapanood ko pa in between work. No? Even mga programs sila sa school, napupuntahan ko pa. Ang 4 na beses na nanganak ang aking asawa, 4 na beses ako nandun sa delivery room. Oh, okay, 4 na beses ko ginupit yung umbilical cord. So, talaga nga naman. kumbaga, Talaga Superman talaga. basta gusto mo, di ba? Pwede. Pwede, basta. Super mayor talaga. Mayor, itong, if there's one thing that you want not just the citizens or your constituency in San Juan would know, in buong Pilipinas, sa buong mundo, if there's one thing that you think we do not know about you yet, and you want to let us know, what is that? Nako, tricky question, no? Ano pa ba? You've been very transparent, but if there's something that you know, out of your, yung feeling about public service, or maybe about what's happening now, anything that comes to mind that you want to tell our viewers, something that... Well, hindi ako impulsive. Meaning... calculated ka lagi. Yes, I'm very calculated. I guess it's part of being a micromanager, no? Kasi minsan yung iba, kapag you act
based on impulse, magkakamali ka kasi dadala ka dun sa sitwasyon, di ba? So, kailangan, ano ka talaga, very calculated ka. So, that's something I've broadcasted, no? But, again, I am not an impulsive person. At hindi rin po ako insecure. Okay. Kaya yung mga galit sa akin, sila yung mga insecure. Agree. Kantahan na lang natin yung mga galit sa'yo. You O, would yun, di ba? always ask me those words I say, telling me what it means to me. Every single day, you always act this way. So how many times I told you I love you, but this is all I know. Kaya ba? Oh, pwede. Come to me and hold me, and you will see the love I give, you still hold the key. Every single day, you always act this way. How many times I told you, I love you, this is all I know. Ito na, medyo mataas ha, pero pagbigyan niyo ako dito. Sige. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. But this is all I know. I'll never go far away from you. Wow! Galing ah! O, di ba? Pero pasensya na, hindi to paganda ng boses. Pang-entertainment yan. Para yan sa lahat ng mga nanonood sa atin, hindi lang sa San Juan, ha? Pero hindi, kaya nga, you should never go far away because I know that you will always stay in our hearts. Pero this time, dapat buong Pilipinas na ang hearts na, hindi lang sa San Juan. Di ba? Pero, akin na lang yan. Babalikan natin yan. One of these days soon. Baka may clamor na yan after this. But, okay, I'll give you the 1-2 minutes of, I want you to address our viewers, Mayor, no? Your prayer for the country as a whole. Now. Nako, una sa lahat, ako'y nagpapasalamat, Jojo, sa pag-imbita ninyo sa akin sa inyong programa. Super nag-enjoy ako at malaking pagkakataon po ito upang makilala niyo po sino ba si Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan. At tayo po'y maraming responsibilidad na ginagampanan, hindi lamang sa San Juan, ngunit sa Metro Manila rin. At ngayon nga po, bilang National President ng League of Cities of the Philippines. At ako bilang isang pinuno ng aming lungsod, pangarap ko po talaga syempre na patuloy bawat Pilipino. No? At alam ko po, darating ang panahon na talagang tuloy-tuloy nating mapapaganda ang ating bansa. At ako po, yun ang aking pangarap na talagang magpatuloy po ang pag-unlad ng bansang Pilipinas, na ang bawat mamamayan ay maging responsable at gampanan ang mga tungkulin upang makatulong sa pagpapaganda ng ating bansa. No? We all have our responsibilities to make our country better. Diba? Basta maging maayos tayo at responsable ng mga mamamayan. Marami tayong may tutulong upang makamit nga natin ating pangarap. So, maraming salamat po sa Lungsod ng San Juan sa pagtitiwala ninyo sa akin, sa ating tatlong termino bilang mayor. Meron po tayong 2 years and 9 months together bilang inyong mayor at asahan po ninyo na yung mga nasimula natin ay tatapusin natin. Marami nga dyan, tapos na. Pero yung mga flagship projects natin na sabi ko namang tatapusin natin itong third term natin, kita nyo, nagsisimula na ho yan. At tatapusin ho natin yan. At iiwan po natin ng San Juan na maayos para sa inyo, ng ating makabagong San Juan legacy na gusto ko po ay papakinabangan ng mga susunod pa nating henerasyon ng mga San Juanenyo. At sa mga kapwa ko naman Pilipino mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ay alam ko naman po na tayo po ay talagang darating sa punto na patuloy nagaganda talaga ang ating bansa. At para makamit po natin yan, ay dapat tayo bilang mga responsableng mamamayan ay gumawa rin ng mga hakbang upang makatulong nga, upang makamit natin ang pangarap natin yan ng isang napakaganda at maayos na bansang Pilipinas. Alright. Thank you. Thank you very much. Yan, ang ating pong guest sa Politika All the Way, Mayor Francis Zamora, towering in public service and big in heart. Maraming salamat. Thank you, Jojo. Alam mo, sobrang Mayor. nag-enjoy ako. Oo, susunod, announcement na. Thank you, Mayor. Thank you. Thank you so much. Politica all the way.
Okay, maraming salamat pong muli sa ating guest, Mayor Francis Zamora. Now, just a little bit of recap. Ang sabi niya po ay importante to have the LGU and the national government, especially with the agencies, DPWH, to have coordination para po ang delivery of services is precise at tama. Okay? Now, sabi niya, when it comes to 2028, he wants to finish strong. So, ang pinagtutuunan niya po ng pansin ay itong San Juan, which is actually very good. No? There are tasks at hand at yun muna ang kanyang gagawin sa kanyang constituency. Focus siya doon. Sinabi niya rin na he is a micromanager and he's very much into details, especially in the delivery of services para sa kanyang constituency. And last but not the least, I'll never go far away from you. Yun ang favorite song niya. Dapat kinanta pa namin mas mahaba kaya lang baka maglipat kayo ng channel. At dyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi nating tandaan, diskusyon lang po, hindi po away. Opinion, hindi po personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the